ideal na body weight. At hindi lang yung body weight bilang numero, kundi yung komposisyon din ng kanilang katawan. Samantala, kwento ni Lizelle, sakit daw ng ulo niya araw-araw ang pagpapakain sa mga anak. Ang dalawa kasi, mapili sa mga pagkain. Mahilig pa sa junk food. Mahilig din sila sa tinapay, sa chichirya, sa candy. Pag sinabi po nating pagkain, mga kapuso, ito po ay binigay sa atin upang inorish ang ating katawan dahil kailangan natin lahat yon, vitamina, mineral, protina. Kung kulang tayo niyan, then maapektuhan yung function ng sistema ng ating katawan. Kaya lang yung mga junk food or highly processed foods, wala itong nilalamang sustansya or vitamina. Kung meron man at ito'y synthetic, hindi rin ito gagamitin ng ating katawan sapagkat hindi niya ito nakikilala. Paniniwala ni Lizelle, nakakaapekto ang di niya pagtutok sa kinakain ng mga anak sa kakulangan ng nutrisyon ng mga bata. Hindi ko po sila ganun na tututukan o consistently na napapainom ng vitamins araw-araw. Pero ang tanong ngayon ng ating mga kapuso, kailangan ba ang vitamin supplements para masiguro ang nutrisyon? Ang mga kasagutan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Samantala, Doc Q, gaano ba dapat kadalas magpa-breast ultrasound ng isang babae for early detection naman ng breast cancer? Ang recommended na monitoring method for breast cancer ay mammogram at hindi ultrasound. Ang ultrasound ay ginagawa yan kung kunwari nagawa yung mammogram at hindi ma-resolve na mammogram kung ang bukol na nakita doon ay solid or cystic, pinapadala yung pasyente doon sa ultrasound para gagawan ng breast ultrasound. Ganun pa man, pwedeng every year magpapa-breast ultrasound ka. Kung merong minomonitor na lump doon o bukol sa breast mo na kailangan masundan ng doktor, kung ito ba ay lumalaki o nag-change ba ang appearance nito sa mammography o sa ultrasound. So, pwedeng every year, ang recommendation dyan, you do your mammogram every year pag ikaw ay past 40 na or less than 40 years old kung may mga minomonitor na mga lumps doon sa breast.